Totoo kaya itong chismis ngayon na sinagot ni Congressman Erese si Claire Castro? 'Di ba? Itong si Claire Castro, sinabihan niya, kung meron kang alam, Congressman Erese, pumunta na po kayo sa ombudsman. Parang, parang china-challenge ni Claire Castro si Congressman Erese. Tapos sabi pa ni Claire Castro, at doon nyo na ibigay lahat ng alam nyo, obligasyon nyo po yan. Naku po. Ano ba ang obligasyon ni BBM? Di ba mag-imbestiga kung talagang merong corruption sa flood control? Meron naman talagang corruption sa flood control, Claire Castro. So ano ba? Kumusta na ba, Claire Castro? Ano bang iwan ko kabibig. Ito si BBM, pinag-uusapan, 2028 election na. Ang chika-chika kabibig pa. Posible lang tatakbo si Lesa. Si F.L. Lesa ba? Si F.L. Lesa Marcos. Tatakbo daw di umano kabibig. Kaya pala, parang pinapaganda ang imahe ni Liza Marcos ngayon kasi siya daw ang ipapalit ni BBM. Malakas daw ang hatak ni Liza Marcos sa masang Pilipino. Siya daw ang susunod na Cory Aquino. Parang gagawin nilang Cory Aquino si Liza Marcos. Kaya every now and then may mga programs na doon ang pagmumukha ni Liza kasi daw di umano kabibig. Siya ang gusto ni BBM na susunod sa kanyang yapak. In fact, sinabi ni BBM, mga kabibig, sa isang interview, sa isang papresko ni BBM, na later on, mag-a-announce siya kung sino ang kanyang suportahan na magpapatuloy sa anti-corruption program niya. Sino ba ang nakikita ni BBM na mapapatuloy sa kanyang anti-corruption? Baka yung asawa niya. Diba? Gusto ba ni BBM na yung power na meron sila ngayon ay ibibigay niya sa ibang tao? Na walang assurance kung itong taong ito ay pwede siyang tulungan kung marami na ang magsasampa ng kaso laban sa kanya. So, to secure the power, si Liza Marcos daw ang patatakbuhing presidente ng Pilipinas sa 2028. Halaka, payag ba kayo kabibig? Boboto ba kayo kay Liza Marcos? For example kasi ang chika ngayon kabibig, there's a possibility na may mga majority senators ang hindi boboto pabor sa impeachment ni BP Sara. So, there's a possibility na hindi makonvict si BP Sara, na mapawalang bisa yung impeachment nila, na sobrang mahal per day ang bayad sa impeachment. Ang gastos pala nila. So, ang plano nila, kung hindi nila ma-impeach si BP Sara, hahanap sila ng paraan o grave threat ang kaso na ni BP Sara. Pero there's a possibility na mabasura yan kabibig. So, ang third at pang-last nilang option, si Liza Marcos daw di umano ang chika-chika ng mga chismosang palaka sa ibang parlor na talagang pinapaganda ang imahe ni Liza Marcos kasi siya ang nakikita ni BBM na susunod sa kanyang yapak. Halaka! Another 6 years of agony and poverty. Iboboto nyo ba si Liza Marcos? Ay nako, let's go back sa ating chika-chika kay Congressman Erese. I don't know kung totoo ba ito na sinagot ni Congressman Erese itong mga kachipan ni Claire Castro. Ang sabi dito, ito i-confirm ko muna to kung totoo o hindi. Ito kasi daw di umano ang sagot ni Congressman Erese kay Claire Castro. Sabi ni Congressman Erese di umano, why would you rush and instruct me to submit it to the ombudsman? Kaalyado nyo yan. Sa 2028, tayo magtutuos. Huwag kang tatakas Halo? OMG. Huwag kang tatakas, Claire Castro. Naku. Yan na ba? Mga sinasabi nila, may mga plano daw sila. Natatakas. Oo. Ang lahat ng magsalita ngayon laban sa administrasyon ay nakukulong. Kaya for now, pakakabahin lang muna kita.
Tingnan natin yung yabang ninyo kapag wala na kayo sa kapangyarihan. Hala, is this as really as it? Ito ba, sinabi ba talaga ito ni Congressman Erese? Huwag kang tatakas, Claire Castro, kung iba na ang makakaupo sa 2028. Hala ka. Naku, Claire Castro, manginig ka na, day. Manginig na yung mga kalamnan sa katawan mo. Baka yung ma-Filipinian ang attire mo naku po mga kabibig, yan na nga. Why would you rush and instruct me to submit to the ombudsman? Kaalyado nyo yan. Sa 2028 tayo magtutuos. Huwag kang tatakas, ha? Hala. Ito naman ang komento ng mga netizen. Magandang laban to. Mas subaybayan ko to kesa kay Sigabo. Ayun lang, Auntie Claire, dapat relax ka kasi pag may time, nako. Nakikita si ICC ang katapat, aray ko, huwag kang tatakas, ha. Correct ka dyan, Kong, from 30 is 5. Sana 2028 na bukas. Lagot kayo. Ombudsman Erese 2028. Erese 2028 Ombudsman, halaka. Open your opinions. We'll see. Heresy or to our nation can feel it. No need to an argument. Tama nga naman. Correct yun na, sir. Doon natin malalaman sa 2028 ayon kay Jimia Chiflor. Tama. Wait ka lang ay sobra ang angas mo. Pasalamat ka, babae ka. Halaka. Yan nga, kabibig. Totoo kaya itong statement ni Congressman Erese? Hanapin nga natin, meron bang pinost si Congressman Erese tungkol dito? Let's check, kabibig, ha, kung totoo man ito or hindi. Let's check. Ay, fake news pala, kabibig. Hindi pala ito sinabi ni Congressman Erese. Sabi ni Congressman Erese, malinaw, hindi ito sinabi ni Congressman Erese. May malisyosong pahayag na kumakalat online na maling iniugnay kang Congressman Egay Erese at ipinakitang tila nagbanta siya laban sa administrasyon. Hindi kailanman sinabi ni Congressman Erese ang naturang pahayag o hindi pala kami. So fake news. Marami na sana ang pumalakpak sa iyo, Congressman Erese, na talagang binanatan mo si Claire Castro at sinabi mong huwag kang tatakas, ha? Well, kasi yun ang gusto, yun ang hinanaing ng mga tao, yun ang yung word na huwag kang tatakas, ha? Yun ang word na gustong-gustong isabi, isampal ng maraming Pilipino sa pagmumuka ni Claire Castro. Ito pa, ha, bilang mambabatas, may karapatan at tungkulin siyang magpahayag ng kanyang puna at paninindigan sa mga polisiya, desisyon at hakbang ng pamahalaan. Maaring maging matapang at kritikal ang kanyang posisyon, ngunit ang pagpuna ay hindi pagbabanta, which is true naman. Walang banta sa kanyang mga pahayag at walang anumang sinabi si Congressman Erese na maari ito rin na pananakot. Ang kumakalat na pahayag ay hindi galing sa kanya at hindi dapat ipakalat na para bang siya ang nagsabi nito. Hindi ka lang mag-imbento ng mga salita upang baluktutin ang panindigan ng isang tao o siraan ang kanyang pangalan. Itigil ang pagkakalat ng maling impormasyon. Sa huli, mananaig pa rin ang katotohanan. Yun pala, kabibig. So, it's not true. Hindi yun sinabi ni Congressman Erese. Pero marami ang pumalakpak, kabibig. Di ba? Panoorin mo ang bidyong ito. May hawak na ebidensya. Katulad nito si Congressman Erese. Kung meron kang alam, Congressman Erese, pumunta na po kayo sa ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erese. Abay, matindi pala yung away ni Erese at ni Castro. Nakakatuwa dahil yung dulo, sinabi ni Erese, ha? Huwag kang tataka sa 2028, ha? Parang alam ni Erese ang mangyayari, ha? Oh. Ano ka ngayon, Auntie Claire? Itong content ko na to,
Isisave ko talaga ito. Hanggang 2028. Ito yung magpapatunay na kung tumakas si Auntie Claire, aba, tama si Erice. King ina kasi to si Auntie Claire, ha? Sinatanong kasi ni Erice, bakit hindi pa nakakasuhan si Romualdez? At yung sinabi ni Marcos ay optics lang. Kumbaga palabas lang. Kumbaga drama lang. Wala naman talagang substansya. Ha? Isipin nyo naman, yung 4 na Marines kung saan sila ang nagdiin na nag-deliver kay Romualdez, yung 4 lang na yun yung tinarget na bumaliktad. Kung lahat pala, ha? Kung lahat pala ng ex-Marines, kung lahat pala yun sila ay nagsalita laban kay Romualdez, abay, lahat sana sila naging sana all. Kaya hindi mahinog-hinog. Kulang ng kalburo. Kingin ang buhay na to. Oh, niloloko na tayo. Kumakampi pa rin kayo. Sayang ang bayot. Mabuhay ka, Congressman Erice. Sa 2028, ha? Huwag natin patakasin yung hayop na yan. So yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Claire, kalma ka lang. Kalma ka lang, Claire. Relax ka lang. Malayo pa ang 2028, yes. Pero sa amin na mga pobre, naghihirap ngayon, malapit na yan. Konting patience is a virtue na lang, Claire. At excited ang mga tao kung saan pupulutin si Claire Castro. Well, Claire Castro, sinasahuran naman siya ng taong bayan, sinasahuran siya ng tax ng taong bayan, so may karapatan din ang mga taong bayan na singilin si Claire Castro. Hininga ng kung ano ang nararapat na pwede niyang itrabaho. Kung dapat magpuna ang mga tao sa mga galawan at mga the way magsalita si Claire Castro, walang problema yan. Kaya sinasahuran ka namin, Claire Castro. Kaya nga sabi ng ibang netizen, si Claire Castro ay isa sa rason kung bakit naging negatibo ang trust rating ni BBM. Si Claire Castro, banat ng banat, akala naman ni BBM is maging maganda ang epekto nito. Parang hindi dapat spokesperson ka. Parang you will hikayatin mo ang mga tao na mahalin si BBM, pagkatiwalaan si BBM. Pero iba si Claire Castro pag tayo sa podium, parang gustong mangagat, parang may dalang yun lang kabibig, parang gusto na natin ba na malaman ng mga tao kung ano ang mga magagandang nagawa ng ating gobyerno. Hindi yung parang sip-sip, parang nagsip-sip lang para pagandahin. Hindi naging maganda ang imahe ni BBM nung si Claire Castro ang naging spokesperson. Honestly, kabibig, marami ang ayaw makinig kay Claire Castro. Marami ang nasabing baka puro lang kay Claire Castro ang mga invento lang ni Claire Castro mga sinasabi niyang sagot. Pero hindi naman ganoon si Claire Castro, mga kapipigo. Friendly yan. Marami niyang kasang kaaway.